Kung hindi nila tayo masyadong gusto, siguro dahil ba sa sobrang pangit ng party natin. Pero ito na ang pinakamagandang pagkain na nakuha ko dahil kailangan pa nating magbayad ng utang. Pinuto ni Zephyr ang katahimikan. Bago ang lahat, sabihin ko lang, kumuha ako ng isang bagay. Kinapa niya ang likod niya at kinuha ang isang bagay. Sa personal, hindi ako umiinom ng ihi ng kabayo. Ibinaba niya ang bote ng alak sa mesa. Nanlaki ang mga mata ng tatlo sa pananabik. Ah, teka muna, saan mo nakuha yan? Sa isang masamang bayan na tulad nito. Inihanda ito ni Jeff. Ito ang alak na binili ko kay Wyzius. Ito ay isang mataas na uri na hindi natin pinapangarap na makamit bilang mga alipin. Nagbuhos siya ng alak para sa lahat. Sa hinaharap, kailangan ko ang tulong ninyong lahat. Ngumiti ang mga kasama niya. Mas mabait ka kaysa sa inaakala ko. Nag-toast ang apat. Sigurado akong makakakuha tayo ng magandang resulta sa mga taong ito at tutulungan nila akong harapin ang mga halimaw sa paligid. Gusto man nila o hindi, magmula ngayon hanggang sa oras ng pananakop, magiging magkakampi tayo. Dahil nakasama ko si Goth sa nakaraang buhay, alam ko na kung paano siya pakikitunguhan. Kailangan lang niya ng isang mahusay na guro at mabilis siyang unlad. Gayunpaman, tungkol sa dalawa pa, dahil sa nakaraang buhay, patay na sila sa puntong ito, kaya hindi ko sila masyadong kilala. Dapat ko bang subukang makipagtulungan sa kanila? O dapat ko silang alisin sa lalong madaling panahon? Mayroon pa akong sapat na oras upang magpasya. Mas gusto ng mga tao ang mga taong makapagbibigay sa kanila ng mga bagay na gusto nila, at kailangan kong magbigay ng pera sa mga sakim, magdala ng mga resulta sa mga gustong magtagumpay, at purihin ang mga mayabang. Gumala ang kanyang mga mata. Gayunpaman, may mga eksepsyon sa mga panuntunang ito, ngunit kahit na may mga eksepsyon, hindi ako ang uri ng taong magiging mabuti sa mga taong gustong magsimula ng gulo sa akin. Palihim na sinulyapan ni Dale si Jeff. Hindi ko gusto ang lalaking iyon. Nang bisitahin namin sila sa istasyon ng pagpapagaling, sinabi ni Goth na malaki ang maitutulong niya sa susunod na misyon. Level 4 ako at level 5 ka. Hindi mo ba naiintindihan na kahit isang level lang ang pagitan, nakakaapekto na ito sa kung paano tayo tinatrato ng ibang tao? Tandaan ninyong maging magiliw sa kanya. Kapag dumating siya, batiin ninyo siya ng masigla. Sumang-ayon si Marco. Hindi pa rin ako makapaniwala na nailigtas tayo ng minero na iyon at nakikipagkasundo ka pa sa kanya. Nagsalita si Dale. Goth, dahil ikaw ang leader, mayroon kang buong karapatang magpasya sa bagay na ito, pero hindi mo ba sa tingin na mas mabuting talakayin ito sa amin? Sa totoo lang, sa tingin ko, nagkataon lang ang lalaking iyon at nagpanggap na lahat ng ito ay dahil sa kanya habang wala tayong malay. Imposible na mapatay ng isang minero ang isang predator ng mag-isa. Tumawa si Goth at itinuro ang kanyang sarili. Haha, sino ang pumatay dito? Ako ba? Dele, ang problema ay ang kasunduan. Kung mahuli tayo, maaari tayong makulong. Maaari pa tayong hatulan ng kamatayan. Sumenya si Marco na tumahimik. Baka may makarinig. Sa anumang kaso, napagpasyahan na nating isama siya sa grupo. At saka, ang gantimpala ay hahatiin sa ating tatlo. Sa tingin ko, tingnan na lang natin kung ano ang mangyayari. Malakas na ibinaba ni Dale ang kanyang baso ng alak. Huwag kayong magbiro sa akin. Tingnan na lang natin kung ano ang mangyayari. Mga tanga. Kahit na ang nagpapanggap na lider ang nagpasya, at ang isa pa ay nabayaran ng alak, sumulyap siya kay Jeff, hindi pa rin ako naniniwala sa iyo. Paano siya naglakas loob na subukang sumali sa ranggo ng 5 sa atin? Sa paglipas ng panahon, malalaman din natin ang katotohanan. Hindi magtatagal ang mga manloloko na tulad niya. Ganito ang propesyon ng hunter. Tuturuan siya ng mga piitan. Naglakbay ang 4 patungo sa kuweba ng Edeline. Ito ay isang bayan na nabuo daan-daang taon na ang nakalipas, nang magtayo ang mga tao ng mga bahay sa mga bundok. Manghang sabi ni Marco, wow, hindi ko alam na may ganitong lugar na 2 araw ang layo mula sa templo. Dale, lahat ba ng nakikita natin sa malayo ay mga bahay para sa mga tao? Nakakatuwa. Ipinakilala ni Goth, mas kahanga-hanga ang loob. Mayroon itong lahat, mula sa mga silid-tulugan hanggang sa mga palikuran. Kaya naman ang mga taong naglalakbay mula sa templo, patungo sa direksyong ito, o inatasang magsagawa ng diplomasya,
ay mananatili dito. Noong ako ay isang baguhan, bumisita rin ako sa lugar na ito. Jenny, naniniwala ka ba riyan? Dapat sinama mo ako noon, sa halip na magpasya na dalhin ako rito pagkatapos itong maging pugad ng halimaw. Lumitaw ang mga figura sa pasukan na puno ng mga sapot. Kasanayan sa paggamit ng mana, wave mana. Gumagalaw si Zephyr sa pagitan ng mga hibla ng sapot. Maaari kong palawakin ang saklaw ng aking mga pandama sa pamamagitan ng pagpapadala ng mana mula sa aking katawan o sa pamamagitan ng lupa. Sa loob ng radius ng wave mana, mula sa hugis ng mga bagay, bigla ang paggalaw hanggang sa mga item ng mahika, makukuha ko ang lahat ng malinaw. Sumunod ang mga nasa likuran niya sa kanyang mga yapak. Ilang minuto bago, nagulat sila. Isang steel spider. Mayroon bang ganoong uri ng halimaw sa pupuntahan natin? Tumugon si Zephyr, malalaman mo sa pamamagitan ng mga baka sa pasukan. Sa kasalukuyan, ang plano natin ay ganito. Una, lilipat tayo sa piitan nang hindi hinahawakan ang mga sapot upang makalapit sa hukay na naglalaman ng mga batang spider. Pagkatapos, ibubuhos natin ang pampamanhid sa hukay at maghintay hanggang sa madali na natin silang mapatay. Hindi ito magiging madali dahil kailangan kong patuloy na panatilihin ang kasanayan sa wave mana habang nasa loob ako. Gayunpaman, dahil matutulog sila sa araw, basta maging maingat tayo. Dale, sandali lang. Hindi ang problema kung mahirap o hindi. Kung sigurado kang may steel spider doon, hindi natin kayang sakupin ang piitan na iyon. Ang steel spider ay isang uri ng halimaw na tulad ng spider na may matigas na panlabas na balat na tulad ng bakal. Mataas ang attack stat nito, ngunit mas mataas ang defense stat nito. Ang pinakakilabot na bagay ay ang bilis ng kanilang pagpaparami. Iyon ang dahilan kung bakit ang isang pugad ng steel spiders ay mas mahirap kaysa sa isang adultong predator. Sabi ni Dele, hindi iyon isang lugar na kaya nating harapin. Bumalik tayo para mag-ulat. Kailangan nating magdala ng kahit isang fighting team. Tumugon si Jeff, hindi masama ang ideyang ito. Kung hindi ka kumpiyansa, hindi kita pipilitin na sumama sa amin. Sa anumang kaso, kaya kong harapin ang lugar na ito ng mag-isa. Sumimangot si Dale. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya iyon, ngunit salamat dito, sigurado na ako ngayon. Ang lalaking iyon ay isang manloloko. Ang pagpatay niya sa predator ng mag-isa at ang pakikipaglaban niya sa isang miyembro ng heretical investigation team, hindi ko nakita ng personal. Tiwala siya na kaya niyang sakupin ang steel spider ng mag-isa. Imposible na ang isang tao sa antas na iyon ay makikipagtulungan sa mga taong tulad natin. Ibig sabihin, ang piitan na ito ay hindi talaga kasing mapanganib niyon. Lihim siyang kumikilos ng mag-isa. Hindi niya inaasahan na sasama pa rin tayo pagkatapos marinig ang kanyang babala. Tingnan natin kung gaano katagal ka pa makapagreresita. Hinawakan ng kanyang braso ang isang hibla ng sapot. Nanigas si Dele. Paano ako nahawakan ng hangal na pagkakamaling ito? Bakit ito napakadikit? Sinumpa niya sa ilalim ng kanyang hininga. Hindi mabilang na mga spider ang lumitaw mula sa dilim. Namutla si Dale. Ang mga black steel spiders ay sumugod sa kanilang biktima. Sumigaw si Dale. Tumingin si Zephyr sa direksyon ng kaguluhan. Dumating na sila. Mabilis niyang hinawakan si Dale sa likod. Kinagat ng mga black steel spiders ang kanyang braso, ngunit hindi makagat ng kanilang mga ngipin ang kanyang balat. Ngumisi si Zephyr. Bakit? Nagulat ka ba na hindi mo ako makagat? Kinuyom niya ang kanyang braso. Sinuntok niya ang black steel spider na nakadikit sa kanyang braso. Bumagsak ang lusaw na dugo sa harap ni Dele. Nag-utos si Zephyr, magtipon tayong lahat. Nagtipon ang apat sa isang punto. Nagsimulang magtapon ng sapot ang mga black steel spiders. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang theoretical na plano lamang. Hindi ako sigurado sa anumang bagay sa loob ng piitan na iyon. Kaya kung kailangan nating lumaban, gagawin natin ito tulad nito. Marco, balutin mo ang aking tela sa paligid ng martilyo mo. Goth, balutin mo rin ang iyong balabal sa paligid ng iyong sandata. Napakahirap putulin ang kanilang sapot gamit ang isang ordinaryong kutsilyo, kaya kailangan ninyong lahat na gumamit ng mga sandatang binalot ng tela upang palisin ang mga sapot. Napagtanto ni Marco talagang gumagana ito. Bagaman ang sapot ay dumikit sa martilyo,
kailangan ko lang itong ikaway ng paulit-ulit. Dahil mahina ang isang spider. Sinumpa ni Goth sa kanyang isip, gaano karami ba talaga ang mga ito? Ilan? Ilang daan? Hindi ko na magalaw ang aking mga kamay. Sumigaw si Dele, lumayo kayo sa akin, mga salot. Naiwasan ng isang black steel spider ang kanyang atake. Gumawa ito ng malalim na hiwa sa kanyang balikat. Sumigaw si Dele, bilisan ninyo. Sa sandaling makalap natin ang mga halimaw, ako na ang bahala sa kanila. Napatay ang mga batang black steel spiders. Nagsimulang tumunog ang mga paghinga. Pagod na ang tatlo. Napatay na ba natin silang lahat? Yakap-yakap ni Dale ang kanyang sugat. Sumpa, masyadong malalim ang sugat. Hindi ako dapat naging kampante at nag-isip na napakasimple nito. Napahiya ako sa aking sarili at kinailangan kong humingi ng tulong sa lalaking iyon. Inabot ni Jeff sa kanya ang isang bote ng gamot. Ito ay gamot na maihalong herbs na may katulad na epekto sa healing magic. Tahimik si Dele sa buong laban. Alam ng lalaking ito ang lahat ng nangyayari. Ang saklaw at pagiging sensitibo niya ay nasa ibang antas. Napakaalam niya, siguradong alam niya mula sa simula na ako ang humawak sa sapot. Tanong niya, wala ka bang sasabihin? Relax na sumagot si Jeff, nagkakamali ang lahat. Basta mag-ingat ka na lang sa susunod. Tahimik niyang tiningnan si Dele. Sanay na ako sa ganito. Sa nakaraang buhay, lagi kong kailangang sanayin ang mga sundalo. Kahit gaano ko pa sila gabayan ng maingat, maraming tao pa rin ang magiging hangal. Hindi ito problema sa pagkakataong ito dahil nakatuon siya sa paglutas ng mga kahihinatnan pagkatapos magkamali. At saka, mas mabuting maranasan niya ito ng mag-isa kaysa marinig ang sinasabi ko. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan pa rin sa akin, pagkatapos niyang tapusin ang piitan na ito, magpapasya siya kung dapat niyang iwasan ang mga piitan mula ngayon o dapat niyang sundin ang aking mga salita. Magkasunod na umatake sina Dele at Marco sa malaking black steel spider. Ibinagsak ni Marco ang martilyo sa katawan nito. Magaling, Goth. Mabagal na silang gumagalaw dahil sa anesthetic. Malalim na sinaksak ni Dele ang espada. Ipinasok ang dulo ng espada sa katawan ng halimaw. Sinabi ni Zephyr sa kanila na ang laman malapit sa tiyan ay mas malambot kaysa sa likod, kaya dapat nilang targetin ang tiyan. Napagtanto ni Dale na totoo ang lahat ng sinabi niya. Ang mga gawi, kahinaan, at stats ng mga halimaw, kasama ang pinakamabisang paraan para patayin sila. Malakas niyang ginamit ang espada. Bakit niya alam ang lahat? Ano ba talaga siya? Ang braso. Malakas na ginamit ang espada kaya lumitaw ang mga ugat. Matagumpay na gumawa si Dele ng hiwa sa katawan ng halimaw. Bumagsak ang black steel spider. Tuwang-tuwa ang dalawa. Nagawa natin ito. Magaling, Dele. Tumugon siya, hindi rin naman ganoon kahirap. Sabi ni Jeff, hindi masama para sa unang pagkakataon. Ipagpatuloy mo lang. Nakaupo siya sa tambak ng mga bangkay ng hindi mabilang na mga black steel spiders na siya mismo ang pumatay. Nagulat si Dale. Nakakabaliw. Habang pinapatay namin ang isa, nalinis na niya ang lahat ng iba pa. Pawis din ang dalawa. Ilan ba ang mga ito dito? Tumalon si Zephyr pababa. Magtipon tayo. Goth, kain na tayo. Inilabas ni Goth ang kanyang backpack. CJ. Curious na tanong ni Marco, ano ang ginawa mo noon? Sumagot si Zephyr, kailangan pa bang itanong iyan? Ako ay isang adventurer. Agad na sinabi ni Marco, hindi iyon. Miyembro ka ba ng isang malaking team? O disipulo ka ng isang sikat na tao? Tumingin si Dale. Medyo curious din siya. Sumagot si Zephyr, isang master. Naalala niya ang isang tao sa kanyang alaala. Dahan-dahang iminulat ni Zephyr ang kanyang mga mata. Una, ang boss na lang ang natitira. Masigasig ang tatlo. Ano ang kailangan naming gawin ngayon? Kinuha ni Jeff ang isang dagger mula sa kanyang backpack. Hindi mapigilan ni Goth ang maghinala. Pinutol niya ang binti ng black steel spider. Ang paa nito ay maaaring gawing sandata. Hanggang dito lang kayo makakalipat. Lumabas na kayong lahat. Nagulat ang tatlo. Tila hindi nila maintindihan ang ibig niyang sabihin. 4 na taon na ang nakalipas, nagtrabaho ako bilang isang hunter.
Sa loob ng 4 na taong iyon, maraming tao ang namatay, ngunit sa kabutihang palad, nakaligtas ako. Ang pangunahing dahilan nito ay lagi kong iniiwasan ang mga mapanganib na tulay. Pupunta lang ako kapag sigurado akong ligtas ang tulay. Hindi mo ba iniisip na ang paglilinis ng isang piitan na may napakalaking team ay sayang lang? Haha, hindi ko iniisip na kasing dalin yon. Inaasahan ko na medyo mahina ang kalidad ng Magic Stone dahil ito ay sa mga kobold at sumusunod lang ako sa mga taong mas malakas sa akin. May nagsalita noon, humilig siya. Dahil dito, napakabagal ang pagtaas ng aking ranggo. Pero anong magagawa ko? Walang gustong tumayo para protektahan ako. Sa isang ekspresyong walang emosyon, sinabi ni Jeffrey sa kanyang mga kasamahan, hanggang dito na lang kayo. Lumabas na kayong lahat dito. Nang marinig ang mga salitang ito, sumang-ayon ang mga miyembro ng grupo. Balak niyang labanan ang boss ng mag-isa mula pa sa simula, no? Hula ko, dapat na natin siyang iwan na lang para maiwasan ang gulo. CJ. Salungat sa kapitan, sinabi ni Marco, Jeffrey, tungkol doon, dahil nakarating na rin kami dito, ayos lang ba kung sumama kami sa iyo? Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ng kapitan at nagitngit ang kanyang mga ngipin, tahimik na minumura si Marco ng 8,000 beses. Marco, anong sinasabi mo? Sumang-ayon din si Dele sa tingin ko rin. Hindi mo ba iniisip na mas mabuti kung mas maraming tao? Sa pagkakataong ito, litong-lito na ang kapitan. Ikaw rin ba, Dale? Siguro, nababaliw na kayong lahat. Magising kayo. Mamamatay tayo kung gagawa tayo ng mga walang saysay na bagay na iyon. Tahimik siyang nanalangin sa kanyang puso na pigilan sila. Jeffrey, napakawalang silbi namin, di ba? At tulad ng kanyang inaasahan, si Jeffrey ay may kaunting pagkabigla. Tila nagkamali kayo ng pag-unawa. Ang pagpapaalis ko sa inyo ay hindi nangangahulugang wala kayong gagawin. Kung aalis na lang kayo, hahatiin ko ang gawain para sa inyo. Napakasaya ng kapitan nang marinig ito, kaya hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Maya-maya, pumasok din siya sa yungib ng Spider Queen. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay ang makakapal na spider webs. Sa kanyang harapan, ang lugar na ito ay ang pugad nila. Tahimik siyang nag-isip sa kanyang puso, malapit na, sa harapan mismo ay ang silid ng Spider Queen. Ang lugar na ito ay napapaligiran ng mga Spider Knight, at ang nakatayo ng mayabang sa gitna ng yungib ay ang Spider Queen. Ito ang may-ari ng Spider Dungeon. Tiningnan niya ang sitwasyon sa paligid. Lumapit pa siya sa kanila upang obserbahan ang mga spider. Nang makita ng mga spider ang panghihimasok ng isang estranghero, naghanda rin sila. Siguro, ito na ang pinakamalayong punto na maaari kong puntahan nang hindi inaatake. Palaging pinoprotektahan ng mga Spider Knight ang silid na naglalaman ng mga itlog, upang mangitlog ang reyna. Hindi sila umaalis sa posisyon maliban na lang kung mayroong nilalang na sumalakay sa silid. Pagkatapos niyang mag-obserba, nagsimula na siyang gumawa. Mabilis na hinila ni Jeffrey ang silver key at ang kanyang tinawag ay kaunting harina. Nang walang pag-aaksaya ng oras, kinuha niya ito at isinukbit sa kanyang balikat at pagkatapos ay itinapon ang lahat sa mga Spider Knight na nagpoprotekta sa pugad. Nabigla sila sa biglaang pag-atake, kaya nagkagulo sila. Nagkagulo sila sa paghahanap sa umaatake sa kanilang pugad. Pagkatapos na dahan-dahang mawala ang harina, ipinagpatuloy niya ang kanyang pangalawang plano. Kumuha si Jeffrey ng isang pana sa kanyang katawan at pagkatapos ay hinila ang araw ng diretso sa halimaw. Bawat araw na humawak sa balat ng mga spider ay lilikha ng isang spark. Bawat araw na sumabog sa hangin ay magiging sanhi ng pagsabog ng harina na lumilikha ng isang serye ng mga pagsabog. Nang mangyari ang pagsabog, mabilis siyang tumakbo sa isang gilid upang maiwasan ang epekto ng pagsabog sa kanya. Kung tutuusin, naiintindihan niya ng maayos ang mga spider. Siyempre, hindi sila mamamatay sa mga bagay na tulad nito. Tulad ng plano, agad na pinatay ng mga spider ang taong sumira sa kanilang pugad, ngunit hindi nagtagal tumakbo, na pinana sila. Medyo nagtagumpay sila. Karamihan sa mga spider sa yungib ay tinamaan ng mga poisoned arrows na nagdulot sa kanila na bumagsak sa landas ng pagtugis, ngunit sa kanila, mayroon pa ring isang spider leader na nakaligtas. Hinabol siya nito sa likod ni Jeffrey na may intensyon na hindi siya hayaang makatakas. Habang masigasig na humahabol, hindi inaasahan, hinawakan niya ang ilang mekanismo sa dingding.
Kaya walang mas nakakagulat, nabitin siya ng baligtad mismo ng kanyang spiderweb. Bumalik ilang minuto, hiniling niya sa kanyang mga kasamahan, dito ginagawa ng mga black steel spider ang kanilang mga webs. Kung pipindutin ninyo ang parang maliit na supot, ilalabas nito ang web. Nagtanong ang isang kasamahan, dikit ba ang web na ito sa mga spider? Siyempre, didikit sila sa isang lambat ng web kung hindi sila maglalabas ng espesyal na solusyon mula sa kanilang mga itlog. Ibinigay niya ang ilang web sa kanila at pagkatapos ay inutusan, ang kailangan lang ninyong gawin ay gumawa ng isang spider web sa lugar na sinabi ko sa inyo na maging alerto habang hinihintay ninyo ako. Sa loob ng silid na naglalaman ng mga itlog ay mas maraming spider web kaysa sa labas. Magiging dehado tayo kung lalaban tayo roon at ang pinakakomprehensibong diskarte ay upang palabasin natin sila. Bumalik sa kasalukuyan, hinila niya ng mahigpit ang lubid at pagkatapos ay hinila itong mahigpit sa likod. Ang spider na nakulong sa kukon ay hindi tumigil sa pagkilos. Hindi para hayaan siyang maghintay ng matagal, agad niyang iwinasiwas ang kanyang espada at pagkatapos ay pinutol ang katawan nito. Ngayon, kailangan niya na lang lumaban sa mga spider knight. Ipinakita niya ang kanyang panalong tingin sa kanila, nakasama ang pangungutya, masyado kayong mahina. Ang huling spider knight ay bumagsak sa lupa at pagkatapos ay nagkadurog-durog agad. Pagkatapos natapos, lumipad siya ng mabilis sa isang direksyon. Sa loob ng kanyang puso, naisip niya, narito na ako. Sinimulan niya na tumakbo sa pinakamataas na bilis at nasa likod niya mismo ang Spider Queen. Sa wakas, lumabas na ang Spider Queen sa lahat. Tahimik siyang nagalak sa kanyang puso. Ang Reyna. Sa isang sitwasyon na nakababahala, hindi tumigil ang kanyang mga kasamahan sa paghimok sa kanya na magmadali. Pagkatapos na lumitaw, ibinuka nito ang kanyang bibig at inilagay ang kanyang pagmamahal upang magpakita ng isang pulong. Pagkatapos, isang lila na likido ang inilabas nito. Habang pinipilit na tumakbo, tahimik siyang nag-isip, ang kamandag ng Reyna, ang kamandag na ito ay isang malakas na asid, ngunit ang nakakatakot na bagay ay ang espesyal na epekto nito. Naalala niya ang mga salita ng isang propesor na nagturo noon, ang likas na sumpa nito ay sinisira ang kalasag at ang kakayahan ng kalaban na magpagaling ng kanyang sarili. Ang mga taong may mababang magical energy ay hindi na nagkakaroon ng pagkakataon na matakot bago matunaw. At ang mahalagang bagay na sinabi niya, kung gusto mong mabuhay, huwag hayaan itong humawak sa iyo. Iniwasan niya ito sa pamamagitan ng paglalakad sa kanyang mga paa sa mataas. Maya-maya, sa wakas ay lumabas siya sa yungib ng Spider Queen at sinama siya. Hindi pa rin tumigil ang Spider Queen na magsalita, ngunit patuloy na nagbuga ng kamandag sa lahat ng dako. Ang isang bato na tinamaan ng kamandag ay nawasak agad. Agad na lumipad ang spider patungo sa kanya. Nagsimula na ang laban. Sumigaw siya ng malakas na nagsenya sa kanyang mga kasamahan. Pagkatapos marinig, medyo nabigla ang grupo. Siya ay masigasig at dumiretso sa Spider Queen. Kumuha si Jeffrey ng momentum, tumalon sa mataas, at sa dalawa niyang kamay ay maihawak siyang dalawang death side. Nagpunta siya sa dalawang linya ng paghampas sa katawan ng spider, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa sa isang cool na paraan. Dahil sa sakit, galit na ikinaway ng spider ang kanyang mga paa sa lahat ng dako. Sa harap ng mga atake nito, tumayo lang siya roon na walang emosyon, itinaas ang kanyang side upang ipagtanggol, at sa kanyang ekspresyong nagdadala ng malamig, sinabi ang dalawang salita, halika rito. Nang marinig ang kanyang sinabi, dumiretso ang spider na parang baliw upang atakihin siya. Ayon sa plano, lalaban ako sa harap dahil ako lang ang makakakuha ng ulo ng boss. Naalala niya ang sandaling ipinagkatiwala ni Jeffrey ang mga gawain sa kanyang mga kasamahan, habang kinukuha ko ang kanyang atensyon, sirain ninyo ang dugo ng boss. Nang marinig ang plano, hindi mapigilan ng bawat isa na pawisan ng malamig. Ang mga kamay nila ay nanginginig at hindi mapigilan ang kanilang mga sandata. Palagi kong iniiwasan ang mga mapanganib na tulay dahil ang buhay ang pinakamahalaga. Kaya hindi kami makikinig sa kanila, medyo natakot sila, hindi nila alam kung ang araw na ito sa susunod na taon ay ang anibersaryo ng kanilang kamatayan. Tinanong nila ang kanilang sarili, mapapatay ba natin ito? Naggitngit din ang mga ngipin ni Dale at pinagpawisan ng malamig. Nangahulugan sila sa mga pangungutya ng mga tao, uy, kayong mga lalaki, ihanda na ninyo ang pagkain para sa amin, linisin ninyo rin ang mga kagamitan namin. Ano kayo, mga hunter din?
Nagbibiro ka ba? Kung ikaw ay may sukat, anong laban ang dapat ninyong gawin? Kung gusto ninyong maging kapaki-pakinabang, tulungan ninyo kami sa mga gawaing bahay. Pagkatapos ay isang tawanan. Lalong kinagalit ng lahat ang kanyang ina. Gaano pa kaya tatagal na magtiis kami na tratuhin kami ng ganito? Tahimik na nagpasya si Dale sa kanyang puso. Narating na namin dito, walang dapat ikatakot. Iwinasiwas niya ang espada na nagpapakita ng kanyang determinasyon. Kaya nating talunin ito. Bahagyang nagulat ang kapitan na makita si Dale na ganito. Ipinikit din ni Marco ang kanyang mga mata, na iniisip, hindi pa namin sinusubukan na harapin ang mga halimaw na tulad nito, pinakamarami ay makitungo lang kami sa ilang maliliit na isda. Gayunpaman mula nang magpasya ang lalaking iyon na sumali sa grupo, mayroong isang bagay na nagbago. Kinuha rin ni Marco ang kanyang sandata. Tahimik siyang nag-isip, hanggang ngayon, ginawa ni Jeffrey ang mga bagay na napaka-eksakto na nangyari sa amin, maniwala tayo sa kanya muli. Pagkatapos tumayo roon na nag-aanalisa, sumigaw siya ng malakas, kaya natin ito. Sumulong tayo. Pagkatapos marinig, niyakap na lang ng kapitan ang kanyang mukha sa kawalan ng pag-asa. Sumpa, ayaw makinig ng mga hangal na ito sa akin. Kung ganito kayo, wala akong ibang pagpipilian kundi ang magbigay ng tulong. Pagkatapos niyang magsalita, sumugod din siya upang makipaglaban sa halimaw kasama ang kanyang mga kasamahan. Inobserbahan nila ang halimaw, at pagkatapos ay natuklasan na ang kalasag nito ay basag pagkatapos ng pagsabog kamakailan. Ayon sa nakaplanong plano, makakapinsala tayo kung mahawakan natin sa loob, ang panlabas lang nito ang matigas. Kinuha ng lahat ang kanilang mga sandata at sumugod, subukan natin. Itinutok ng isang tao ang kanyang sibat sa loob nito. May isa pang tao na kinuha ang kanyang martilyo at ginilingan siya ng ilang ipagmamahal. Dapat na matamaan ng lahat ang lugar na ito, ang grupo ng nerbiyos na matatagpuan sa pagitan ng kanyang dalawa paa. Puputulin natin ang lugar na iyon gamit ang kutsilyong puno ng pampamanhid. Si Dale ang namamahala na magbigay ng ilang hiwa dito gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay lalo siyang nanabik. Sige, mayroon akong pakiramdam. Habang masayang naglalaban, si Dale ay walang ingat na nahulog sa mga lambat ng Spider Queen. Unti-unti nang naging maputi ang kanyang mukha. Patay na ako, hindi ko naiwasan. Sa pag-aakalang kailangan na niyang magpaalam sa kanya dito, pagkatapos ay inatake ni Jeffrey upang makuha ang kanyang atensyon, na nagdulot sa kanya na pakawalan si Dale dahil sa galit na ikinaway ang kanyang mga sanga patungo sa kanya. Malamig niyang tinanong, ano ang tinitingnan mo, insect? Matapos marinig ang kanyang sinabi, para bang naintindihan niya, humigit kumulang na pinalaki ang kanyang mga mata at tinitigan siya ng mas mabuti. Pagkatapos niyang iyon, iwinasiwas niya ang kanyang side upang atakihin siya. Ang mukha niya ay naging matatag. Walang pinagkaiba sa mukha ni kamatayan, Giuseppe. Paulit-ulit niyang ipinadala ang mga suntok patungo sa harap nito na naging dahilan na hindi nito magawang tumugon. Mula sa malayo, inobserbahan ni Dale ang laban at hindi niya mapigilan na sabihin, napakagaling ng kanyang kasanayan. Napigilan niya ang lahat ng mga atake ng Spider Queen. Ang bilis ay napakabilis kaya hindi ko ito kayang sabayan. Naalala niya ang pag-uusap nila noon. Napakahina namin kaya wala kaming magagawa, ngunit gusto mo kaming pamunuan. Mas mabuti na ikaw na lang ang gumawa nito. Sumagot lang ng mahinahon si Jeffrey, hindi kayo sapat ang lakas dahil ako ang nagsunog ng lahat ng mga itlog, kaya nakatuon lang sa akin ang Spider Queen, hindi niya kayo papansinin. Ang mahalaga, higit sa lahat, ang Steel Spider Queen ay mayroong isang katangian. Habang lalo niyang iniisip, lalo niyang nadama na tama siya. Alam na nga, tama ang sinabi niya. Ang laban ay nagsimula na sa loob ng 5 minuto. Ang Spider Queen ay tiyak na tatayo ng tahimik sa isang posisyon. Bumaba ito, dahil karaniwan na ang spider ay nasa loob ng pugad upang mangitlog. Kaya nagkakaroon sila ng ugali na limitahan ang aktibidad ng kanilang mga binti sa likod. Kaya naman ang posisyon sa pagitan ng kanyang mga paa ay kadalasang ligtas, at muli maliban sa pagyapak at pagbubuga ng spiderweb. Karamihan sa mga pag-atake nito ay nakatuon sa target sa harapan. Nadiskubre ko ang katangian na ito ng atake pagkatapos kong makipaglaban sa maraming malalaking spider sa dungsyon na iniisip ang braso na hawak ang espada niya. Hindi pa banggitin si Jeffrey na kukuha ng mga pag-atake ng Spider Queen. Kung maaari nating alisin ang kanyang kakayahang gumalaw gamit ang gamot na pagod,
kung gayon ang talunin siya ay tanong na lang ng panahon. Pagkatapos pag-isipan, dinala ni Dele ang kanyang espada at sumugod upang atakihin siya. Gamit ang impormasyon na iyon, ang tatlo ay sumugod na nakatuon sa mga kahinaan ng spider, na may determinasyon na ikaya nating gawin ito. Inatake ng isang tao ang laman sa loob nito, ang isa pa ay inatake ang kanyang mga binti sa likod, na nabigla sa pag-atake, agad niyang itinapon ang tatlo tao gamit ang kanyang mga paa sa harap. Galit na umungol ang Spider Queen. Ang kanyang bibig ay bumukas na para bang gusto silang lasonan hanggang mamatay. Si Zephyr naman ay tumalon sa kanya at nakumpleto ang kanyang misyon. Galit itong ikinaway ang mga paa nito ng walang taros, na ikinadala ng alikabok sa lahat ng dako. Ang tatlong lalaking tinamaan nito ay tumilapon sa malayo. Galit na siya, kaya hindi niya na kayang magpanggap pang pipi. Hindi ko patatawarin ang lahi ng mga tao na naglakas loob na saktan ang aking mga anak. Huwag kayong umasa na magkakaroon ng payapang kamatayan. Gagawin kong kamandag ang buong katawan ninyo hanggang sa matunaw. Bago pa niya matapos ang pananakot, may lumitaw na kamay na nagpadama ng pagmamahal sa kanyang ulo. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang laso na glandula sa kanyang kamay na iniisip sa kanyang puso, ang laso na glandula ay nasa kanyang leeg. Pagkatapos matiyak na ito nga ang laso na glandula, hinawakan niya ito ng mahigpit. Medyo madali ang resulta kaysa sa inaasahan. Pagkatapos noon, mabilis niyang pinunit ang laso na bag nito at pagkatapos ay kumuha ng tela. Pinigilan niya ang laso na bag nito na ginagawang hindi ito makagalaw sa loob ng ilang minuto. Tinitingnan ang bunga ng kanyang ginawa, medyo nasiyahan siya. Sa ganitong paraan, hindi niya magagamit ang lason sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos matagumpay na pigilan ang kanyang bibig, mabilis siyang umalis sa kanya at pagkatapos ay tumalon. Nakakunot ang noo ni Jeffrey habang pinapayapa ang kanyang sarili. Walang dapat ipag-alala. Napakagalit na ng spider sa sandaling ito. Sumugod siya at paulit-ulit siyang inatake. Iniwawasiwas ni Jeffrey ang kanyang katawan upang iwasan ang mga ataking iyon. Huwag kang magmadali, tandaan na kumilos ng may pagpapasya, tahimik niyang sinabi sa kanyang puso. Ginamit niya ang kanyang mga mata upang pagmasdan ang halimaw na ito. Sa laban na ito, isang tensyonadong paghaharap sa pagitan ng Spider-Lord at ang maliliit na tao, kung sino ang mawalan ng konsentrasyon ay siyang matatalo. Nang bumagsak ang Spider Queen, ang tatlong lalaki ay sumigaw sa tuwa. Nagawa natin ito. Nagtawanan sila, nagawa natin ito. Tinitingnan sila ng lalaking may buhok na blonde na nagtataka, iniisip na ang punto ay hindi ang bagay na ito. Naisip niya si Jeffrey, hinayaan niya tayong gawin iyon. Nang maalala iyon ng lalaki, bigla siyang nagising, naiintindihan ko na. Pagdating sa pangangaso, ang lahat ng nangyari ay dahil sa kanyang utos. Tinitingnan niya si Jeffrey, at iniisip na marahil kung patuloy niyang susundan ang lalaki, siya. Sa sandaling ito, tinitingnan ni Jeffrey ang Spider Queen. Naisip niya, dahil hindi natin kayang itago ang pag-ira ng Spider Queen dito, hindi natin kayang kunin ang lahat ng loot tulad ng ginawa natin sa Predator. Siguro kailangan ko ng mas malaking peres ng spider at dalhin kay Wyverns, kailangan lang nating kunin kung ano ang kailangan natin. Isang boses ang tumunog mula sa likod ni J5, dakilang kapatid J5. Paglingon niya, nakita niya ang lalaking may buhok na blonde na naglalatag ng karpet. Maingat niyang tinanong, siguro, pagod na ang dakilang kapatid, di ba? Magpahinga ang dakilang kapatid, ipagkatiwala mo sa akin ang natitira. Tumayo si J5 at tinitingnan ang lahat ng mga kilos ng lalaking may buhok na blonde na walang alam kung anong sasabihin. Ang boses ng binata ay hindi tumigil na tumunog na nagpadama sa kanya ng pananakit ng ulo. Tingnan mo lang ang ganito, hinahati ko ang katawan ng halimaw ng mahusay. Hindi ba uhaw ang dakilang kapatid? Iniimbitahan kita na uminom ng tubig, sinabi niya at pagkatapos ay inabot ang tubig sa kanya. Habang nakaupo at umiinom ng tubig si Jeffrey, bumuntong hininga siya, hais. Pagkatapos, lumingon ang lalaking may buhok na blonde at sinabi sa dalawang natitirang kapatid, anong ginagawa ninyo roon? Balak ninyo bang maghintay sa dakilang kapatid Zephyr na maghintay? Nagulat ang dalawang tao na nagtatanong, dakilang kapatid ah. Pumikit ng mga mata si Zephyr, iniisip, dahil nakatulong sila, nakatipid ako ng kaunting enerhiya. Kung magpapatuloy ako ng ganito, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pagpatay sa akin ni Yuzura.
Habang nangangaso, tiningnan niya ang tatlong lalaki na iniisip sa kanyang puso. Ang tatlong taong ito ay zero rin. Pagdating naman sa kanilang lakas sa pakikipaglaban, hindi niya tinatantya ang mataas. Sila ay ganito lang, naisip niya. Hindi nila ako matutulungan kapag lumalaban sa lalaking iyon. Mula sa karanasan, kagamitan, hanggang sa lakas tao, kulang ang lahat para harapin ang mga bagay na darating. Nagpumilit siya, kailangan kong mag-isip ng paraan sa lalong madaling panahon. Sa isang marangya at malawak na kuta, isang boses ang tumunog, talagang isang predator ito, hindi ko inaasahan na babalik ka na may ganitong mahalagang bagay. Ang babae na may buhok na blonde na nakasuot ng outfit ng Shura ay ang babae. Nasiyahan ang lalaki sa mga nagawa ng babae. Nagbigay siya ng isang bag ng gantimpala sa kanya. Sinabi niya, ito ay tulad ng napagkasunduan, tinitiyak ko na ang lugar na ito ay hindi ka bibigin, kaya gamitin ito ng mahusay. Tinitingnan ng babae ang malaking bag ng pera na iyon na nagtataka, ay Diyos ko, ganito karami. Sinabi ng babae sa lalaki, salamat, Goddess ay tiyak na gagantimpalaan ang pagkabukas palad na ito. Sapat ba ang mga bag ng iyong espasyo sa pag-imbak? Kung kailangan mo, maaari kaming magbigay ng ilan para sa iyo. Si Jeffrey na nakatayo sa likod ay narinig ng malinaw ang lahat ng mga transaksyon nila. Tinitingnan niya ang mga ito na nagsasagawa ng transaksyon na iniisip sa kanyang puso. Nagsasagawa siya ng mga lihim na transaksyon sa mismong templo sa tanghaling tapat. Tunay na ito ay isang kawili-wiling eksena. Ngunit tiyak na walang sinuman sa mundo ang sapat na inosente na maniwala na ang lahat ng templo ay sagrado at hindi konektado sa mga kasamaan na nabubulok. Ang isang malinaw na katotohanan ay ang pera na iniaabuloy ng mga mananampalataya sa mga templo ay lalong dumarami na humahantong sa katotohanan na ang isang buong lungsod ay itinayo sa paligid ng mga templo. Ang lahat ay dahil sa mga knight ng templo at ang mga alipin sa pakikipaglaban na laging tinitiyak na hindi makakalapit ang mga halimaw sa lungsod. Nakaupo siya ng nakahalukip-kip na nag-iisip sa kanyang puso, siguro ang kaligtasan ay tunay na isang maluho pribilehiyo. Hindi bababa sa ngayon, makakabili pa ang mga tao ng kaligtasan sa pamamagitan ng pera. Pagkatapos, kahit na ibenta mo ang iyong katawan, hindi pa rin matiyak ang kaligtasan. Naglakad-lakad sina Giuseppe at Waizio sa lungsod, sinabi niya sa kanya, napakaswerte talaga, ang parehong bumibili ng Predator at ang bumibili ng Steel Spider ay dumating sa tamang oras. Nakapagbenta rin tayo sa isang bargain price. Kinindatan niya siya, ngunit hindi ko inaasahan na makakakuha ka ng Steel Spider ng napakabilis. Mas kahanga-hanga ka kaysa sa inaasahan ko. Hindi niya pinansin ang kanyang sinabi. Ang pera lang ang pinapahalagahan niya. Tinanong niya siya, kaya, magkano na ang kinita natin? Iniisip niya, tumingin siya sa papel na naglalaman ng impormasyon at sinabi sa kanya, nakakuha tayo ng 48% ng target, at pagkatapos, 20% ng perang kinita ay ginamit upang bayaran ang utang sa templo. Saka, habang sinasabi iyon, binigay niya ang isang set ng outfit sa kanya. Sinabi niya, hiniling ko na linisin ang silid ng pananaliksik. Ito ang trabaho na outfit at card ng pagpasok na kakailanganin mo. Tiningnan niya ang listahan ng mga pinahihirapan sa alchemist outfit na ipinauupa. Sinabi niya, dahil ang mga tunay na alchemist set ay kadalasang malaki at naglalaman ng maraming mahahalagang kagamitan, kaya hindi ko nagawang hiramin ang lahat. Ang lahat ng mga tao sa silid ng pananaliksik ay umalis sa trabaho sa 7 oras, kaya malaya mong magagamit ang lugar na iyon. Basta tandaan mo na linisin ito ng mabuti pagkatapos mong matapos. Naisip ni Jeffrey, sa ganitong paraan, mas ligtas ito kaysa sa pagnanakaw. Dahil palagi nilang kailangan ang isang tao para linisin ang silid ng pananaliksik, kaya malamang natatawagin nila ako ngayong gabi, sinabi niya sa kanya. Tumawa siya at ikinaway ang kanyang kamay, huwag kang mag-alala. Babayaran ka rin sa iyong trabaho. Biglang may tumunog na isang boses, narito pala si Shura. Tumingin sa likod si Jeff. Labis siyang nagulat tungkol sa taong lumitaw. Isang pulang buhok na lalaki na nakasuot ng balabal ay lumapit. Sinabi niya sa babae, hinahanap ko si Shura dahil mayroon akong ilang bagay na kailangan kong sabihin. Kung maaari ka bang maglaan ng ilang oras upang makipag-usap sa akin? Nakikipag-usap siya sa babae, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatuon kay Jeff. Habang nagulat si Jeffrey, hindi niya inaasahan na makita siya sa pagkakataong ito.
Alam na ni Jeffrey siya ay si Ned, isang miyembro ng Heretical Investigation Team, isa sa 12 na nag-iisang miyembro ng first class na investigador sa loob ng isang panahon, isang miyembro na puno ng kakayahan na kinikilala ng mismong templo. Iniisip niya, tungkol naman sa akin, siya naman ngayon. Tumawa ang babae bilang tugon kay Ned, ano ang nangyayari? Siguro, balak mo akong anyayahan na makipag-date. Kaya pumunta ka para umutang ng pera. Anong gagawin ko ngayon? Kasalukuyan akong abala na kailangang lutasin ang isang bagay, naisip niya. Kahit na nakikipag-usap siya sa kanya, ang kanyang tunay na target ay ang lalaki sa likod. Si Ned ay superior ni Sahako, ang taong binugbog ng lalaki sa likod niya. Alam ko nakikilos sila kapag nagkaroon sila ng pagkakataon, ngunit napakabrutal nito. Hindi ko inaasahan na maglalakas loob sila na magsimula ng gulo sa harap mismo ng isang apostol ng templo. Pag-isipanan, sinabi niya kay Ned, makipag-usap tayo sa ibang pagkakataon, sa susunod ay babawasan ko ang interest rate sa pautang para sa iyo. Dahil si Ned ay tunay na may prestihiyo doon, sinabi ni Ned sa kanya, kung mayroon akong bagay na kailangan kong itanong sa iyo ng madali, paano iyon? Sasagutin kita, Shura. Paglingon niya, sinabi niya kay Jeffrey, o baka gusto mong sumama rin? Ano sa tingin mo, Jeffrey? Patuloy na sinabi ni Ned, nang babanggit, naalala ko, medyo malapit ka sa Sahako namin, di ba? Tumingin si Jeffrey sa kanya, na sinasabi, talaga? Sino iyon? Hindi masyadong maganda ang memorya ko. Hindi ko kayang maalala ang mga taong walang silbi. Ang mga mata ng dalawang tao ay tumingin sa isa't isa ng nagliliyab. Naglalabas ang dalawa ng malakas na kapangyarihan, kumikinang at maliwanag na naghaharap sa isa't isa. Si Ned ay pula at si J5 ay asul. Ang pinagmulan ng mahika ay napakalakas, na ikinadala ng paglipad ng mga ibon sa lahat ng dako. Pinagpawisan ng malamig ang babae na tinitiis. Naisip niya, imposible. Ang napakalakas na pinagmulan ng mahika na ito ay hindi inaasahan na may ganitong malakas na reaksyon. Ang lalaking ito ay hindi lang isang ordinaryong alipin sa pakikipaglaban. Kailangan niyang maging pareho ang katayuan sa templo, kung hindi man ay higit pa roon. Pag-iisip ni Red, ang malapit na pakikipag-ugnayan na ito ay nagbigay sa akin ng pag-unawa kung bakit hindi nagawang pigilan ni Sahako ang kanyang sarili na sumugod upang makipaglaban sa kanya. Pagkatapos, ipinokos ni Ned ang pinagmulan ng mahika sa kanyang dalawang daliri. Naisip niya, bagaman hindi ako narito para magkilos ng pisikal ngayon, pero hayaan na lang. Maglaro tayo ng kaunti. Pagkatapos na isipin iyon, ipinokos niya ang mahika upang atakihin si Jeffrey, na nagdulot sa kanyang tahimik na sumumpa. Nang makita ang dalawang taong nagpapatuloy na gumawa ng aksyon, sumigaw ang babae, na sinasabi, lumuhod kayong pareho. Dahil ito ay ang templo, kahit na hindi nila gustong gawin ito, kinailangan pa ring lumuhod ng dalawang tao. Galit na itinaas ng babae ang kanyang kamay upang sampalin si Jeffrey.